Gumagana ba yung mic? Hmm. Ha? Oo. Okay, good morning po. Simula na naman ang panibagong araw at simula na naman ang therapy namin. So bago kami mag-exercise sa labas, dito muna kami sa loob. Aanuhin muna ni Ate Sheila yung binti ko, yung legs, para masanay ng natutupi. At tulad kahapon, maulan na naman sa labas. Hindi ko alam kung may hihinto. Sakit. Hawakan mo po. Hawakan mo. Parang professional na physical therapist ka na talaga. Sakit. Pawis ka na agad. Grabe yan. Mahirap din, ano? Mahirap din. Alin? Ganito. Pawis na pawis ka eh. Mahirap talaga sa mahirap. Wala eh. Kung hindi kita gaganituhin, paano mangyayari? Kaya nga eh. Alam naman. Ikaw lang naman na nagtitiyaga na ano eh. Ikaw lang mag-isa. Hindi mo naman po kayo, kaya mag-isa to eh. Ay, hindi ko Etong talaga ganito, kaya hindi mag-isa. mo kaya. Hindi mo kaya mag-isa. Kahit pawis-pawisan, okay lang yan. Araw tayo magganito. Oo nga eh. Kahit hindi man biglaan, nagaganito na. Mamaya, gawin natin yung ginawa natin. Yung kahapon. Ay, oo. Yung tinapik mo. Oo. Mamaya, suspense. Maganda yun, nakaalalay ka lang. Wala kang tungkod. Makasanayan ko sa kanang ganun. Inaano ko yan eh. Pero practice ko yan. Kaya lang talagang takot ako eh. Mahina kasi yung binti. Hindi ko may hakbang na malaki. Eh, paano hindi kasi nagaganito? Kasi, yun na nga eh. Matigas na kasi mga litid ayun nga niya. po, dapat nagaganito siya. Para yung ano niya. Kailangan mapalambot natin talaga yung litid niyan eh. Ano? Sakit na? Ano na, Masakit. Yung mga daliri, masakit yan eh. Kasi nakaganon po yung paa mo, nakaganyan. Kaya nga eh, foot drop nga ang tawag yan. Kaya nga po. Ngayon, kaya ako ginaganyan, para magganyan yung paa mo. Kasi nakaganyan na siya, oh. Nakasanayan niya ng Foot drop na magganyan. kasi. Yan ang tinatawag nilang foot drop. Kaya ginagawa, para maibalik yung ganun. Kahit nung nasa Saudi ako sa ospital, yung nagte-therapy sa akin, ganyan din ang ginagawa. Pero masakit nga lang talaga. Tapos yung nagte-therapy pa sa akin, Egyptian. Doktor na Egyptian. Siyempre, walang pakundangan yung mga yun dahil hindi sila nakakaramdam eh. Ako yun nung nasasaktan eh. Eh sila, doktor, wala lang.
Taas mo muna yung pawis mo, ah. Kamay. Ay, ang init. Grabe. Yung kamay. May kamay pa pala. Kailangan natin. Binibilang mo pa? 10 times? Mga 20. Alam mo masakit din. Ilan na po ba? Ilan na? 8. 8. 9. Tapos meron pa ako nakita na sa YouTube. Ginaganon. Ayun nga po, igaganon ko nga. Iano natin. Para kasi hindi siya maibalik eh. Lagi lang siya nakaganyan. Hindi ko kayang iganon eh. Di ba po ganun ang ginawa ko doon sa paa? Kaya nakita ko doon sa YouTube ginaganyan ginaganyan. Siguro para masana yung nila ganyan. Dati kasi walang gumagalaw ng ganyan sa akin. Kaya yung siko hindi talaga tumigas talaga. Kaya lagi nakaganyan eh. Tapos hindi ko na rin maganyan dahil walang nagano eh. Hindi ko kasi alam dati yung mga sistema. Nakakangawit. Sakit? Bukod ba sa akin eh, meron ko na rin inalaga na katulugan dito? Wala. First time. First time lang. Bakit po ba? Eh, parang marunong ka na eh. Parang alam mo na yung mga gagawin mo eh. First time na mag-alaga ng ganito. Kasi dating trabaho, hindi naman.
Sa ibang bansa naman siya nagpapagamot. Ah. Sakit. Parang kasi yung ugat niya. Magano dito. Kaya nga. Tapos dapat meron din magma-massage eh. Para yung mga natutulog na ugat magising. Uy. Merong nire-recommend sa akin si Kajun sa Kapilya. Taga dito daw sa Subic. Nag-home service daw yun eh. Kaya lang 500 naman ang singit. Sabi niya magaling daw, babae. Magaling daw mag-massage. Cut mo na. Ano na, sir? Sige. Ihin mo lang. Ano pong gagawin? Sinusubukan ko iangat. Nahulog na po siya. One. 2. 3. 4. Ang sakit ng paa ko ah. Talampakan ko ah. 6. 7. 8. Ang galing ko po kaya ang bag mo. Sige nga. Para mabalance mo po.
10 daw dito. No? Apo. Marapat. Apo. Dapat mo po, no? Dapat pa. Yan. Diba? Diba po? Hindi siya nakalalapat mo. Di ba? Apo. Yan. Kasi ito, yun. Ganyan. Ganyan ang upo. Yan. Ganyan. Para po lumapas siya. Ay, ganyan pag ganyan. Kasi nakabuka ka po eh. Kailangan pala ganyan. Yan. Ito, ganyan. Nakalapat po siya. Kasi bumibigay po ito eh. Gumaganon. Nakagiwang po. Ganyan kasi yung ano lang pa. Talagang bumubuko yan na ganyan. Ayun nga po eh. Kailangan 10. po. Kailangan na ilapat po eh. Tapos 10 ulit na ganito. 1. Ito yung ano ko sila. Tamo pagka hindi ko siya maiangat na husto. Dapat ba itupi ko yung tuhod eh. Subukan mo nga itas. Ano po? Itas mo ngayon pa ako. Yung talampakan ko hilahin mo. Itas mo. Yan. Para tumupi yung tuhod. Yan. Dapat ganyan. Yan? Dapat ganyan. Hindi ko siya maitupi. Bababa ko. Dali. Yan. Yan. Tingnan mo. Pag tinas ko mag-isa. Ganyan lang. Dapat yan. Dapat gumaganyan. Pero simula pa lang naman eh. Sa katagalan yan, makakasangayin mo. Eh, pag hindi kaya, isingay ng tulong. Ito. Taas mo. Baba mo. Baba mo po. Taas akit. Taas ulit. Hindi talaga na ibabaluktot. Nga eh. Ayaw. Hindi. Kailangan po talaga ganun. Yan, ganyan. Talaga ganyan. Seryoso si sir. Hindi na good morning. Bali tayo pansin. Ilan na po ba? Ang sakit ng talampakan ko ah. Okay na? Kaya mo mag-ano doon? Maglakad. Maglakad. Susubukan ko nga yung sakit ng talampakan ko.
Ay, talaga tumupi. Pero pag nakahiga naman ako at ginaganyan ko, tumutupi naman. Hirap. Ano? Kasalanan ko din kasi, pinabayaan ko eh. Oo. Kasi nung talaga wala kasing nag-aano sa akin, kaya tinamad rin ako eh. Ano? Tara. Ano? Wait lang. Subukan naman namin maglakad ng walang tungkod. Alalayan ako natin sila. Tanggalin natin to. Hindi, pampabigat mo po yan. Pampabalance mo yan. Bigat ng paa. Ano? Tanggalin natin? Tanggalin muna natin. Ah, sige. Akin na muna yung tungkod. Masyadong mabigat eh. Hindi pa sanay ng ano. Para nga po may bumalance na. Isa lang muna siguro. Ah, sige. Masyadong mabigat. Yun. Bangga ka dyan sa likod mo. Ikot. Makakaikot ka? Kaya pa? Ay, ang galing! Pahinga. Ang galing! Ganun ang, practice ko yun, ganun, kaya lang nakakatakot. Oo. Kaya practice ko yun na ganun na, pero nakaalalay palagi ito. Ginaganyan ko siya. Alalayan mo lang ako, huwag mo akong ano. Yan, akin. Ganito ang sistema ko yun. Ganyan. Tapos hakpang ako. Ganyan ang ginagawa ko. Yan. Kasi in case na ma-balance ako, meron akong support. Ganyan ang ginagawa ko yun. Kaya naman pala eh. Mahina pa kasi itong, ano, kaya kita mo, pagkaapak sa ganyan, na ano, kailangan may ano ka agad. Walang ano, maano pa ako. Mahina pa kasi yung kaliwa eh. Wagang pa. Dapat yan, halimbawa ito paghahawak ko, dapat ganyan lang yan. Dapat ganyan lang. O, dapat ganun lang. Eh, pagka wala, syempre. Ayun. Ganun. Di ba ganun po yun sa YouTube? Na? Kung lumakad siya pa, ganun. Oo. Ganun. Hindi talaga siya, ano. Kaya nga eh. Pero, sa araw-arawin natin yan. Hanggang masanay. Matagal din kasing, Kaya mong, isa mong gumanon, hindi kita lalayan. paano? Isang lakad pang ganun. Hindi kita Nakaalala lang. Hindi ah. Try mo. Delikado nga eh. Paano ang lakad? Ganun ulit? Apo. Pag isang way na ganun. Yung wala ka na bang tiwala na dapat hawakan? Na kaya mo nang maglakad na kahit walang tungkod?
hawak mo may tungkod. Parang nag-e-exercise siya na may hawak ng tungkod, pero wala po siyang hawak. Andito po yung tungkod niya. Ganun lang, araw-arawin Sa totoo lang, talagang kasalanan ko rin talaga kung bakit ang tagal ko ng stroke, 5 taon na po, hindi pa rin ako nakakalakad ng ano. Sinanay ko na rin yung sarili ko kasi na merong tungkod eh. Kasi dati, wala talagang nag-aaral sa akin na katulad ng ngayon, ginagawa natin ni Ate Sheila. Noon, magte-therapy, mag-aaral lang ako sa sarili ko. Kung ano lang ang kaya kong gawin, yun lang ang ginagawa ko. Walang challenge talaga. Ngayon lang ako nagkaroon ng ano kasi napapanood ko rin sa YouTube. Nakikita ko yung mga ginagawa nila. Ginagaya ko ngayon. Parang kumbaga ngayon pa lang ako nagkaroon ng motivation na mag-exercise. Mag-aralan kong lumakad. Pero kapag minsan na ako lang mag-isa, sinusubukan ko rin maglakad na hindi nakahawak sa tungkod. Pero nakalalay lang. Ngayon, sinusubukan ako ni Ate Sheila na walang tungkod susubukan, walang talagang alalayan. Yung kailangan magkaroon ako ng confidence na kaya ko. Kaya lang kasi, ang nakakatakot lang kasi, ilang beses na ako nabagok. Yun ang iniiwasan ko na dahil siguro 4 na beses na yata ako nabagok sa ulo eh. Kada bagok ko, puro pinapa-CT scan ako ng doktor ko. Every time na mababagok ko, CT scan. Ang mahal-mahal ng CT scan. Kaya iniiwasan ko. Meron pa nga akong isang CT scan dapat, hindi pa ako nagpapa-CT scan dahil yung huling bago ko last month, yung pumutok yung ganito ko, yung noo. Pinapa-CT scan ako ulit ni doktor. Hindi pa ako nagpapa-CT scan. Kaya ako minsan, kinakabahan talaga ako na maglakad na baka mamaya, lalo kapag walang kasama, kung ako lang mag-isa, baka mabagok ako. Tumama na naman yung ulo ko sa sahig. Kabilin-bilin na ng doktor na hindi pwede ako mabagok dahil meron akong blood clot eh. Meron akong blood clot, di ko lang alam kung magaling na yung blood clot ko. Kabilin-bilin na ng doktor yun na hindi ako pwedeng mabagok. Kaya lang, yung bilhin ng doktor na huwag akong mababagok. 4 na beses na ako nababagok. 4 na beses na. Oo. Buhay pa rin. Ang tibay nga ng buhay ko. Ang kunat. Kaya lang, siyempre, kailangan din mag-ingat. Yung unang-una kong bagok sa Saudi ako eh. Nasa CR ako nun eh. Talagang, kasi naman nun, talagang, talaga, walang, walang kalakas-lakas. Bagong, pa lang ako nun. Dito nga yung noo ko sa sahig. Ikala ko bagok dito. Yun na ako yung pusa. Dito, itong pusa na to. Hindi ko kasi patay ang ilaw. Paglabas ko, pag upo ko dito, may pusa pala dito sa naupuan ko. Yung kuting. Di napaigtad ako, napatay ako bigla. Pagtayo ko na yun, dire-diretso ako bagsak. Tumama na naman yung sa sahig. Tapos yung pangatlo yung nakaupo ko sa yung sa kusina, yung tumumba yung upuan. Kasi ika-4 ito nga. Kaya 4 na beses na nababagok, puro pital lahat ng bagok ko delikado. Subukan ko nga. Tignan mo lang ako. Wait lang po, wait lang. Teka lang po. Yan natin. Wait lang po, no? Sige lang. Kaya sinasanay ko yung tuhod ko dyan eh. Dahil hindi ko maiangat yung nakaso. Ganyan lang ang hakbang. Dapat hindi ka na po kasi umasa dyan. Hindi, nakaalalay lang yan eh. Hindi pa nga ako confident. Ayun nga, ibig ko sabihin. May napailaw po sa baka mamaya matumba na naman ako, wala akong mahawakan.
Sa katagalan siguro bawalan nito. Pagka tiwala na ako sa balanse ko. Kasi ngayon medyo hindi pa ako tiwala sa balanse. Mahina kasi yung legs eh. Hindi pa malakas. Walang tungkod, ikot. Walang tungkod. Kaya mo na. Yeah. Tuloy-tuloy na. I-ano mo sa sarili mo na wala kang dapat hawakan. Sige. Kahit nandito po ako. Huwag mong iaano na may sasalo sa'yo. Kaya nga eh. Isipin mo na ikaw na lang mag-isa, na wala kang dapat hawakan. Yan, ganyan. Babalance mo lang po. Yan. Yes. Success! Unti-unti yung makuha ko yung confidence ko na. Kasi para hindi ka na nakaano, inaano mo po na mayroon kang sasandalan na ganito eh. Nasaan yung upuan natin yan? Yung tawag yan? Alin po? Monoblock. Andun po. Akin yung isa. Ba? Dalawa yun, di ba? Opo. Akin na yung isa rito. Yan. Ay. Ano po ba? Wait lang po. Dapat ganito para makita. Nakaharang sa camera. Ang sakit. Ang sakit. Ito yung parang ginagawa natin sa loob kanina. Yan na. Bukas na yung ulan. Anong oras na ba? 7. 7. Halimbawa man na uupo ka dyan. Lagi ko nga yan. Ito, ilagay mo po itataas yung paa mo. Oo. Hindi, taas mo muna po to. Bago po natin itali. Para hindi na po tayo magkalas. Hindi po ito Kasi ito ang bubuhat nung eh. Bubuhatin mo yun mamaya. Kaya nga. Ito muna. Itatas mo yung kilikili mo. Mamaya na po yan. Kasi yun ang bubuhatin mo po. Ito, hawakan mo po ito muna. Sige. Ako na po dito. Dito mo na ikabit. Total, itataas lang naman. Ay! Legal. Taas mo na. Yung taas sa taas. Taas sa taas. Oo.
Ay! Natanggal siya. Ano po? Parang kumiksi. O may mali lang ang Ano? upuan. Sandali nga. Sorry, Tukmol. Sorry. Dati kasi yan. Oops! Pag pinasok mo yan, ano yan, naikakapit ko dito. Apo. Ganyan. Wait lang po. Yeah. Yun po ang importanteng makuhanan. Sana po itong mga video na ginagawa namin, kahit paano makatulong sa mga kapwa ko stroke survivor, makatulong din na ma-inspire din sila mag-exercise ng katulad nito. Siguro matagal pa bago tuluyang gumaling. Nakakaingit nga yung mga ibang naka-recover na eh. Pero, yun ang target namin, maka-recover. At sana po, sa mga nakakapanood, makakuha sana kayo ng konting inspiration para patuloy na magsikap na maka-recover. Yung mga hindi pa naman na-i-stroke, kung meron po kayong mga karamdaman, huwag niyo po mababayaan. Palaging magpa-check up. Lalo, kasi yung stroke po ay naging ang dahilan po ay hypertension. Hypertension po ako. Kung kayo po may mga hypertension, huwag niyo po pababayaan yung gamot, yung maintenance. Doon po ako nagkamali, kaya ako na-stroke. Kasi nung meron akong maintenance, nung maubos yung gamot kong maintenance, hindi ko na tinuloy. Kasi meron ako nabasa sa article na nakaka-apekto daw sa reproductive system ng isang tao yung maintenance. Kaya natakot ako gusto ko pang magkaanak. Kaya akala ko baka hindi ako magkaanak ulit. Kaya tinigil ko ang maintenance. Dahil po sa pagtigil ko sa pag-maintenance, pagtigil ko sa pag-inom ng gamot, ganito po nangyari sa akin. Dumating yung oras na nag-trigger yung hypertension ko. Tumaas, bumulusok pataas ang dugo. At yun, dahil walang gamot, walang pumigil. Stroke po ang inabot ko. Kaya nagkaganito. Kaya kung sakali lang na kayo ay mga hypertension, yung mga nakakapanood mo nito na hindi pa na-stroke, kung meron kayong sakit, o kung meron kayong mga kakilala, kaibigan, kamag-anak na may mga sakit na hypertension, huwag niyo pong pababayaan na uminom ng maintenance. At yung diet po sa pagkain, huwag pong hayaan kumain ng mga matataba. Yung cholesterol po, huwag po nating baliwalain dahil katulad namin, kami ang mga example ng mga matitigas ang ulo eh. Kaya habang hindi pa ninyo nararanasan yung dinadanas namin, matuto po tayo mag-ingat. At saka, kasi kami, mga nagsiguro, sa katulad ko, hindi naman siguro lahat matitigas ang ulo. Pero yung katulad ko po, talaga matigas ang ulo ko. Marami po akong bisyo, naninigarilyo ako dati. Malakas ako minom ng alak. Tapos, unhealthy pa yung pagkain. Dahil ang pagkain namin sa Saudi, meron kaming mess hall doon, yung kumpanya, yung restaurant ng kumpanya. Kung ano ang available na pagkain, yun lang ang pwede mo kainin. Hindi ka naman makakapamili ng kakainin mo. Kaya ang pagkain po doon talaga puro unhealthy. Araw-araw, manok, karne ng baka, puro ganun. Kaya talagang hindi po talaga healthy yung pagkain namin doon sa Saudi. Kaya isa rin yun sa naging dahilan kung bakit nagtitrigger yung namin, yung mga sakit.
yung cholesterol, hypertension ng tapos hindi pa namin sinusunod yung pag-inom ng gamot. Matigas po talaga ang ulo ko nun, kaya ganito nangyari sa'kin. Ngayon, sa akin bilang ganito na pasyente ng stroke, yun lang po ang puwede kong mai-advice sa inyo ng mga wala pang sakit na hindi pa nakaka-experience. Huwag na po sana mangyari na ma-experience ninyo ang ganito sa sinapit namin. Napakahirap po talaga. Unang-una, gastos. Magastos po ang pagpapa-hospital. Ikalawa, yung gamot. Tapos, ang hirap-hirap po sa katawan. Napakasakit po ng physiotherapy. Kaya sana, mag-iingat po tayong lahat. Yun lang po ang pwede kong i-advise sa mga nakakapanood ng video namin. Maraming salamat po. Ano, okay na po ba? I-ano